pakiulit mo na yung sinabi mo, Ihan, na bogus to? Ulan po, ito po. Wait lang po. Itatanong po natin dito sa Hindi, sabi mo kanina bogus eh. Yes po. 9-8 po kasi eh. Bakit naging bogus? Marks. Oh. 9-8. 9-8? Scam po talaga yan pag ganyan. Lazada ko, inano eh, kinuha eh. Kasi nakuha po yung information niya sa Lazada, itinuloy po ng Facebook yung transaction. Dalawa po yung account ni seller, isa pong Facebook, isang Lazada. Check out niyo po sa Lazada, nakuha po yung information niyo, itinuloy po yung order niyo sa Facebook. Ganun po ang nangyari. Oh, alam niyo na pala eh na merong bogus na nangyayari. Eh bakit i-deliver niyo pa rin? Taga-deliver lang po kami. Right, pero kahit na hindi dapat, alam niyo na palang bogus. Hindi po namin pwedeng tanggihan, ma'am. Hindi pwede. Dapat tanggihan niyo dahil bogus na pala, alam niyo pala, from the very start. Hindi po namin ma-check, ma'am, kapag kagano. Hindi nga, alam niyo na eh, number pa lang alam niyo na eh. Kasi may ganito din pong code na tunay. Opo. Ano ba yan? Pero alam niyo na, sinabi niya sa akin na ano eh. Hindi ho, may ganito. May code na ganito na tunay. Yan, 9-8. May tunay na ganyan. Alin dyan? Alin? Ito, yan o. Yung barcode na yan. May tunay na ganyan. Pero bilang mo sa kamay. May naglipa na talaga ng scammer. Pag pinapadala po sa amin yan, hindi na po namin nag-check. Kasi pero alam niyo na, sinabi na niya sa akin na alam na niya na bogus. At sinabi mo na rin na bogus. Eh kasi wrong item po eh. Sabi niyo, hindi niyo po order. Hindi. Sa umpisa pa lang, alam yun eh. Sinabi nga niya sa akin eh, hindi pa man niya tinitingnan, alam na niya, bogus eh. So, kumbaga live siya, pero ano? Dapat sa umpisa pa lang, inaano nyo na. Ano, Hindi nyo na ginideliver. Alam nyo na palang bogus eh. Ako, Ikaw ba yung Lopez? Ah, si Kueron? Nasaan siya? Kasi ang sabi ko, tinawagan na niya ako. Sinabi sa akin, kasi dalawang order ko. Camera at saka yung CCTV, yung camera at saka yung camera na pwedeng mag-zoom. Eh ngayon, bakit ibinigay sa akin ito? Sinabi ko na, hindi ko kukunin yan. Pero binigay pa rin sa akin yung visit na rider nyo. Hindi ko nang chinek eh, kasi may tiwala ako eh. Eh pero pinuntahan ko ngayon yung manager nyo, ito na lang ba ang JNT sa likod? Ito lang ba ang ano nyo? Wala na iba? Eh sabi na dito raw eh. Sabi ng manager nyo. Yung ano, yung pwede kong parang kunin yung aking, yung diniliver na mali. Skincare hindi mo po. Ano po ba yung Hindi, pero may isa pa. Yun yung tama. So, hindi ko lang din alam kung talagang tama rin yung nakalagay doon. Yun. Sabi sa akin ng manager nyo, iko-contact dito. Kasi sinabihan na ako na dito kukunin. Sabi ko, kontakin kayo. Oh. POD na pre? POD na. Hindi kaya kayo yung ano rin, yung mga nanloloko sa JNT? Ah, hindi po. Tatapos lang kami dito. Nandun na ako. Kasi yung rider nyo, alam na niyang hindi, tinanggihan ko na yan. Bakit yan ang binigay sa akin? Pinakansel sila po kami. Ang pinakansel ko ay ito. Pero itong inabot sa akin, ng rider. Oh, paano hindi ko sasabihin na parang nanloloko na yung JNT? Dahil tinawagan na ako na ilang beses. Sinabi sa akin kung anong tinanggihan ko na rin ito. Ngayon, nung nandun na siya sa bahay, sabi ko, isolin mo na lang yan. Pero itong inabot, hindi ko naman tiningnan na sa sobrang tiwala ko. O, baka sabi ng manager na nandito pa. Sabi ng manager niyo, sabi ko, kontakin kayo eh. Nasaan ba yung nandito na babae? Iha, hindi ka man laki nontak ng manager niyo? Sabi ko, kontakin kayo. Yung item, okay naman ang pinapasok niya. Ang problema nga,
order sa account ko ay malaki pala yung size na kailangan niya, hindi pala medium kasi yan. Kasi Large. pinasabi nila yung mga isa. Opo. Ngayon nung nag-reply ng seller, kaya ngayon lang nakabalik. Ang sabi Kasi sa kanya rin ako pupunta doon, naka-address na ako. opo, yun nga po parang may penalty yata sa kanila. Kaya sabi ko, sige dahil sa mali naman yung sa aming part yung mali yung size. Ipapakancel sa akin sa bayaran ko ngayon yung 700 pesos na papasok ulit. Ay, mababay na po. Opo. Tapos kayo po magbabayad. Yes po. Pa-cancel na lang, pagawa na lang po ng